Sobrang lungkot nga ni Lilet nang bigla siyang paalisin sa classroom. May sakit siya ngunit pinilit niyang pumunta para lamang maka-attend sa recitation na iyon. Subalit wala pa rin saysay ang lahat dahil pinalaya siya ng kanyang profesor dahil late na nga siya nang dumating. Galit na galit ito sa kanya dahil lagi na lamang siyang nalilate. Hindi umano gawain nang maging isang future abogado yun. Ano umano nila maipagtatanggol ang kanilang mga kliyente kung ganoon sila katagal kumilos. Kung lagi silang nalilate, malamang yun ang magiging dahilan kung bakit matatalo ang kanilang mga kliyente. Kaya umano hindi dapat tularan ang ganoong gawain. Walang nagawa si Lilet kundi umupo na lang sa tabi at magpatuloy ng kanyang luha para mabawasan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Samantala, ito nga si Imong ay nabalitaan na ito nga si Lilet ay umalis pala sa ospital. Kaya naman nag-alala ito ng gusto baka kung ano ang mangyari kay Lilet. Nais na sana napuntahan si Lilet upang pauwi na lamang sa kanilang bahay. Subalit nagpupumilit ang asawa nito si Emong na siya na lang umano. Subalit instead nga na kausapin ito si Lilet ng maayos ay pinagalitan niya pa itong si Lilet. Sinabi nito na masyadong mataas ang kanyang mga pangarap. Paano kung hindi niya magawa ang recitation na iyon? Nagsasayang lang umano siya ng oras. Ang mabuti pa ay tumigil na siya sa kanyang ngahas na ambisyon. Masyadong mataas ang kanyang ambisyon at sobrang liit niya para abutin umano ang kanyang mga pangarap. Ngunit si Lilet ay hindi nakikinig sa kanyang tiyahin. Pagkos ay inigihan pa niya, okay lang sa kanyang masaktan, titiisin niya ang lahat dahil umaasa din siya na balang araw magbabago din ang ikot ng mundo at aayos din ang kanyang kapalaran. Layasan pa siya ng kanyang tita, hindi siya sinamahan pa uwi. Sinabi nito na umuwi na siya at huwag na siyang mag-expect na ihatid pa niya dahil hindi umano siya espesyal, kaya na niya ang kanyang sarili. Walang nagawa si Lilet dahil talagang mababa ang tingin ng kanyang tita sa kanya. Samantala, napadaan nga itong si Attorney Simon at ito nga napapalakpak pa dahil sa ginawa nga ni Calorena na ipinagmalaki ito sa kanya. Balit napansin na kanyang professor na tela umiiyak at humihikbi itong si Lilet. Sinabi nito na kung ipagmamalaki pa rin ba daw siya ni Calorena sa oras na malaman niya na ang kanyang ipinagmamalaki ay nabigong makapag-recite sa naturang recitation. Kaya naman, sinabi ni Mrs. Simon na ganyan talaga ang buhay kung minsan nabibigo at kung minsan ay nagtatagumpay. At ihanda niya ang kanyang sarili dahil marami pa siyang luha ilalabas. Nagulat din si Mrs. Simon dahil ang kanyang panyo na binigay dito kay Lilet ay gamit pa rin niya ito. Sinabi ni Mrs. Simon na hindi niya kukunin ang panyo na yan, bagkus sa kanya na lamang ito, at ihanda niya ang kanyang sarili dahil marami pa siyang dadanasin, marami pang luha ang kanyang ilalabas, lalo pa sa mga taong nakapaligid sa kanya na gustong umabuso sa kanya at mapang-aping tao. Ayan umano niya ang kanyang loob sapagkat marami sa paligid ang hindi siya tanggap. Kailangan niya maging malakas upang magtagumpay sa kanyang laban.